further down, the following month, yung time na nag-debate ako kay Lord regarding that, that was February. Kasi doon ako nag-start na mag-umpisa na, Lord, pwede bang umpisahan ko this time na mag-ano na ako sa gross, as a net. And then the following month, nag-obey ako doon. The following month, binigyan ako ng pink slip. Ang pink slip sa US is termination. No? So sabi nila, your work, your service will be only until June of 2009. Oh, sabi ko, sabi ko, Lord, buti na lang. So I went over again doon sa pinabasa sa akin ni Pastor sa Malakay 3:10, and I went down. Ito yun, yung sa Malakay 3:11. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruits, says the Lord Almighty. So, dito hinawakan ko na yung word. Sabi ko, Lord, you said in your word that if I will obey, you'll prevent pests from devouring my crops. And itong trabaho ko, ito yung blessing ko. So, ikaw nang gagawa ng way. Doon kasi, noong 2008, recession talaga. As in, ang daming walang trabaho. At yung mga kasabay kong dumating, neto lang bago ako umalis, bago nakapasok sa school system. So, for more than 2 years, ako lang ang nakapasok sa public school as teacher. Yung iba dumaan sila as aide, classroom aides. Oo, yung iba, nagtrabaho na lang sila as caregivers. Though they're educators. At yung iba din sila dito, or doctors, or principal dito, at gano'n ang ending. So I really know, and alam ko in my heart na it's God's blessing kung paano ako nakapasok sa school system. Kasi hindi naman talaga ako teacher. Hindi ako pumasok as teacher ever since. But I know that yun na ang divine intervention ni Lord. So He arranged everything in my life for His glory. Nag-close. So, ayun. So, recession na, no? Nung February na yun, talagang sabi ko, Pastor, tinetext ko si Pastor Celso, i-pray mo naman ako. Sabi ko kasi, matatanggal na ako sa work. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ako nang mag-fasting, huwag ka nang mag-fasting dyan. Ako nang mag-fasting sa'yo. Kasi alam kong mahirap yung dinadaanan mo dyan. So, at that point, na I find refuge ba? Yung, na meron palang nagpre-pray sa'yo. And then, yung mga brethren, dun sa Biskaya din, pag meron silang prayers, talagang they pray for me. So, yun po. At that point, na-realize ko na wala palang silbi ang mga material na bagay. Ang mga material na bagay, pwedeng maglaho sa isang iglap lang. So, ang pera natin at kawalan ng pera, ibigay lang natin sa Diyos. So, yung pera na dumarating sa atin ay sa blessing ng God. Amen? So, ituloy ko. Hindi nagputol doon yung blessings ni God. It turned out na mga before mag-end yung June, ng contract ko, nag-apply ako sa Santa Clara County Office of Education. Dati ho, nasa Santa Clara Unified School District ako. And natanggap ako sa Santa Clara County. So, kung dito sana, merong mga divisions dito, no? Sa school o sa DepEd. Sabi mo, Marikina District. So, ang Santa Clara County, parang NCR. Wider yung coverage niya. So, ganun po. It turned out na naging blessing. So, ganun ho yung economy ni Lord. Kakaiba. No? Even in times of recession, when the Lord wants to bless you, He will bless you. Amen?
Tapos, ang nangyari pa nun, naging promotion kasi mas mataas pala ang sahod sa county. Without my knowledge, noon, sabi ko nang paano ba ito? Paano ba ito, Lord? Wala na akong work pagdating ng June. Pero, nabaliktad. Parang promotion sa akin, and then the following year, I was designated as teacher in charge. So, ganun po. So, ito yung gusto kong iwan sa ating lahat. Pag tayo'y sumunod sa salita ng Diyos, ang pagpapala niya, nasa atin pa rin. Amen? So, sino po sa atin ang gustong pagpalain ng Diyos? Yun lang po, i-desire natin. I-desire natin na pagpalain tayo, pero magtanim muna tayo. Kasi kagaya man sabi ni Pastora Mercy kanina, to reap what you sow, magtanim muna tayo. Kasi ang balik, hindi lang yung bunga ng tinanim, kundi liglig, siksik, at umaapaw. Ganun ho ang pagpapala ng Diyos. Amen? At sa mga kabataan na nandito, gusto ko lang bigyan ng emphasis. Ang faith, sinasabi nila, it's an action word. Ang pananampalataya, bigyan natin ng gawa. Amen? Hindi ko, nananampalataya ako sa Diyos na He will do, yung desire lang ng heart ko, Lord, I wanna be somebody. Yun lang yung alam ko. Kasi wala nga akong guide. Pero, dinagdagan ng tiyaga at sipag. Kapag naniniwala mo tayo na ang Diyos ay pagpalain tayo, tulungan natin ang sarili natin. Amen? Huwag lang sa dasal, pero hindi naman tayo gumagawa. Dagdagan mo natin ng gawa. Magsikap tayo. Kasi wala namang automatic. Ganun din naman ang gusto talaga ng Panginoon sa atin. At yung paggawa natin, isipin natin na ang ginagawa natin para sa Kanya. All for His glory. At sigurado ako, siya na tayo'y pagpapalain. Magkakaiba man tayo ng calling, pero kung ano yung binigay at ano yung winire ng Panginoon sa atin, ay lalong ma-enhance pa. Kung yung skills na binigay sa atin, lalo pa niyang palaguin at magamit para sa kanyang kapurian. Amen? Regarding sa pagpasyal ng iba't ibang bansa, no? Nung naging part ako ng Victory Christian Fellowship, sa kanila kasi it's all about discipleship parati. So, meron kaming lesson about going to parang yung maximizing your calling and going beyond. So, meron akong mapa sa room ko, world map, ng college pa ako. And I've been praying for countries, and dinidesire ko, Lord, someday, I wanna go to these places. I don't know how, pero gusto kong makaikot ng mundo. So, ganun mo. When we desire of something, we start praying now. Amen? So, we have to invest time in prayers. And we have to, sometimes, we don't know what we do. Anong gagawin natin para ma-achieve natin yung objective, or ano yung gagawin natin para ma-attain natin yung goal. But we can seek guidance from Him. And God will provide people to guide us to the right path. So, yun lang ang talagang hindi ko yung joy, joy in serving the Lord, kakaiba ko talaga. So even if I'm not a minister, pero sabi ko, Lord, use my life for your glory. At kapag umalis tayo dito, dahil pinagpapala na tayo ng Panginoon, sa anumang ministry na binigay sa atin, balikan natin kung saan nag-umpisa ang pagpalain ng Panginoon ang buhay natin. So that's the reason why, nung nandun na ako sa US,
at nag-commit ako na to help in the ministry. Sabi ko, bago ako lumayo, bago ako mag-invest dito sa US, balikan ko kung saan ako nanggaling. So, at alam ko na ang ating mga pastor na tinatch ng Panginoon na mag-minister sa Vizcaya, nakita ko rin yung heart nila at na-impress ni Lord na ito yung mga tao, ka-partners mo sa ministry. Kaya ho, gano'n na bumalik ako doon. At kapag pag-overflowing na kasi ang blessing ni God, at i-desire natin na all the more na maging blessing tayo, lalong gagamitin tayo sa iba't iba. Hindi limited. Hindi limited pag inalaw natin yung sarili natin sa Panginoon. Sabi ko nga kay Pastor Felix noon, Pastor, I am giving not because I have money, but I'm giving because I know that the Lord will bless me more. No? Minsan kasi ang isip natin, kapag may pera ka, huwag mong ibigay kasi maubos. No? Maubos yun. Naku, pag binigay mo yan, wala kang inimpak. Anong dudukutin mo? Di ba? Ganun yung mental natin. So, kailangan lang mag-save. Pero bigyan ko kayo ng another technique. No? Hindi ko na makita pero sabihin ko na lang. Ang isa pang technique, sa pag-i-invest, huwag lang sa bangko. No? Pag nag-invest tayo sa kingdom ni God, iba yung balik. Iba yung return. May kwento nga yung isang mayaman na Kristiyano at isang mahirap. Yung mahirap namatay. Naunang namatay sa mayaman. No? Nung namatay yung mayaman, sumunod sa langit. Sabi ni San Pedro, ito yung bahay ni Juan, yung mahirap. Sabi ng mayaman, ako, ang ganda naman yan, ginto. Yung mga daanan, ginto rin, kumikinang. Siguro, ang bahay ko, diamond. Kasi mayaman ako sa lupa lumagpas sila dun sa gintong daan. Sabi niya ako, bakit lumalagpas kami dito? Nahihiya siyang magtanong, pero tinanong din niya. San Pedro, saan ba tayo? Saan ba? Sabi niya, doon. Tinuro ni San Pedro yung maliit na kubo. So, ganun ho. Nasa atin ngayon. Alam na natin yung susi, pero nasa sa atin ngayon kung gusto natin mag-invest din sa langit. Kung ano yung gusto natin maging bahay sa langit. So, kung gusto natin yung bahay natin sa langit, diamond. Ito yung umpisa natin mag-invest. Minsan iniisip natin na, mag-invest ako, mag-save ako para sa health ko. Pero, yun nga, maganda rin po yun. Pero, isipin din natin, mag-invest din tayo sa langit para pagdating natin doon, maganda-ganda naman. Pero in reality, ang blessing mo ng Panginoon hindi lang sa pera, hindi lang sa wealth. Yung sabi ng Pastor Mercy kanina, kung pwedeng yung health po natin. Nag-iipon nga tayo, pero mamaya, pampagamot pa lang. Diba? So, ganun, we have to seek the wisdom from God. So, i-present natin. This is the money I have. Help me to decide. Because I want to give glory to you for this money. Kasi minsan, ang pera, pag yun na ang topic, medyo mainit, Mainit. Madali lang sabihin ang magbigay. Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyon, you're being tested, minsan, siyempre, pera yun. If you have money, you go places, you enjoy life, di ba? Pero pag inunaho natin ng Panginoon, ang return niya, much more. Amen? May isang sekreto pa akong isinabi. Kaya ako malapit sa mga pastor. Kasi malapit sila sa pagpapala So, alagaan po natin ang ating pastor. Amen? Alagaan mo natin sila, ipag-pray natin sila. Kasi sila din ay tao na dumadaan din ng mga pagsubok, Pero pag
sabi nga, pag pinagpala mo ang anak ng Diyos, lalo kang pagpapalain. Amen? May double portion of anointing sila. Naku, pagka malapit ka sa pastor, pinagpapala mo, di lalong pagpalain ka ng Panginoon, di ba? Ganun lang yung sikreto, no? So, kasi lingkod ng Diyos, hindi naman mo talaga sila sumasahod at ginagawa nila out of their desire to serve, ano? At pag sila pinagpapala, mas maraming tao, akal at kaluluwa ang kanilang mararating pa at mapag-sharean. Sabi ko nga po sa inyo, kung paano ko nakilala yung salita ng Diyos at ang Diyos is dahil may mga misyonaryo na pumunta sa bundok. No? At ito yung mga pastor na may heart talaga na mag-spread ng salita ng Diyos. So kapag inaabutan si pastor, di mas malayo yung mararating niya. Di ba? At mas lalong dumadami ang anak ng Diyos. At laging pag nagbigay tayo, huwag nating isipin na, uy, nagbigay ako. Hindi ko ganun. Kasi ang pagbibigay, nagbibigay ka dahil pinagpapala ka ng Diyos. At naniniwala ka na pagpapalain ka lalo. So hindi ka titigil sa tao na pinagbigyan mo. Amen? Titingin mo tayo sa Diyos. When you give it to the Lord. But ask the Lord, kanino mo ibibigay. Amen? Amen po. So, yun